Dominant Protector. Credit to the author. 3031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noon, nawala ang isang pinuno ng sekta habang tinutugis niya ang makalangit na daw. Wala siyang anak, kaya minana ng aking ninuno, ang dakilang elder ng sekta, ang posisyon ng pinuno ng sekta. Nagpatuloy si Uncle Fredo, actually, dapat ganoon din ito sa nagninangas na bundok. Gayunpaman, mas tradisyonal ang nagninangas na bundok. Ang taong nagmamana ng sekta ay dapat palitan ang kanyang apelyido ng Hunts upang gunitain ang nagtatag. Ito ay kaugalian din sa ibang mga sinaunang sekta. Kaya ganyan. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence, hindi nakakagulat na ang apelyido ng babaeng rock candy ay Benson. At naiintindihan ni Terence kung bakit hindi sila nagmamadaling tumulong kapag nagkakaproblema ang sekta ni Uncle Fredo. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang sekta ay mabuti lamang, ngunit wala na ang unang pagkakamag-anak. Imposible para sa nagninangas na bundok na isakripisyo ang kanilang sariling mga interes upang iligtas ang Lionsgate. Gayunpaman, sa katunayan, hindi ako partikular na pamilyar sa nagninangas na bundok. Ang aking Panginoon ay madalas na nakikipag-ugnayan sa nagninangas na bundok. Sabi ni Tito Fredo. Tama, speaking of your master, nakita ko na naman siya pagbalik ko this time. Sabi ni Terence. Oh, nakita na naman niya ang matanda. Ano ang ibig sabihin noon? Bakit pumunta ang amo ko sa bayan mo? Hindi naintindihan ni Uncle Fredo ang mga salita ni Terence. Sa bagay, ang lumang bahay ni Terence ay nasa liblib na lugar, bakit doon pupunta ang amo ni Tito Fredo? Walang binanggit si Terence tungkol sa 3 Sky Class Masters na napatay, alam mo rin na laging baliw si Master. Ayos lang kapag gising siya, pero kapag wala siya, walang makakaintindi kung bakit may gusto siyang gawin. Tinawag din ni Terence ang Sky Class na lalaki na Master, at ang dalawa ay nagkaroon ng ilang pagkakaibigan sa pagitan nila. Totoo iyon, hindi na naghinala si Uncle Fredo. Kung tutuusin, hindi mo magagamit ang paraan ng pag-iisip ng isang normal na tao para sukatin ang isang baliw. Kamusta, Master? Magkasama pa ba tayo? Hindi iyon ang kaso. Hindi. Umiling si Terence, binigyan ako ng Master ng bamboo scroll, na sinasabing ito ay parang lihim na manual mula sa kaaway. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay para sa Lear, kaya hindi ko ito binasa. Ang pagbibigay nito sa akin ay katulad ng pagbibigay nito sa iyo, di ba? Walang kwenta kahit tingnan ko ito. Sa lakas ko, hindi ko kayang linangin ang anumang makapangyarihang pamamaraan ng lihim. At saka, sa relasyon natin, kailangan pa bang maging ganoon ka-formal? Mabilis na dagdag ni Tito Fredo. Sige, dahil sinabi mo, bubuksan ko ito at titingnan. Tumango si Terence. Nagtataka rin siya, ngunit kailangan niyang tiisin ito nang walang pahintulot ni Tito Fredo. Ngayong pumayag na si Tito Fredo, hindi na niya kailangang kumilos. Tungkol kay Brandon ang nagninangas na bundok, Terence, makikita mo mismo. Kung makakatulong ka, tumulong ka. Kung hindi mo kaya, itakwil mo ito. Kung hindi mo ito matatanggihan, kakausapin ko siya ng personal. Sabi ni Tito Fredo. Sige, pag-iisipan ko. Sabi ni Terence. Matapos ibaba ang telepono, hindi na makapaghintay si Terence na hanapin ang bamboo scroll at buksan ito. Mayroong 8 malalaking salita dito, 9 na Foxy Needles Heart Sutras. Ang 9 na karayom ng Foxy. Natuwa si Terence matapos niyang makita ang mga salita, wala ba siyang set ng 9 na Fushi Needles. Isa sa mga bagay na inilabas niya mula sa puntod ni Lijo ay ang 9 na Fushi Needles. Ngunit hindi alam ni Terence kung para saan ang 9 na karayom ng Fushi dahil napakaliit ng impormasyon. Alam niya lang na ang mga karayom ay isang makapangyarihang acupuncture tool, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang makalangit na sandata. Nangangahulugan ito na hindi nakita ni Terence ang mga sandata ni Zhang Lijiu sa libingan, tanging sina Madam Althea at Madam Bakers. Naisip ni Terence na si Zhang Lijiu ay isang elixir master at hindi gumagamit ng anumang armas, ngunit hindi niya inakala na magkakaroon siya nito. Kaya ang 9 na karayom ng Fushi ay isang makalangit na sandata.
Nangangahulugan ito na ang 5 elementong Sectmaster ay nagpunta at ninakaw ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan sa antas ng langit na ito ay dapat na paraan ng paglilinang ng isip ni Zhang Lijiu para sa paggamit ng mga sandata. Sabi ni Terence sa kanyang sarili habang namulat sa kanya ang realisasyon. Dati, nag-aalala pa rin si Terence sa kanyang makalangit na sandata, ngunit sa isang kisap mata, mayroon na siya. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay magagamit na ni Terence ang siyam na Foxy na karayom na nakuha niya mula sa puntod ni Lijiu. Bagamat ang siyam na karayom ng Foxy ay wala sa mga kamay ni Terence, nagsasanay lamang siya sa kanila at hindi ginagamit ang mga ito laban sa isang kaaway. Hindi niya kailangan ng labis na lakas para sa mga karayom, kaya ang normal na mga karayom ay magagawa. Siyempre, kitang-kita din ang mga pagkukulang ng ordinaryong pilak na karayom. Hindi sila maaaring idagdag ng tunay na chi, at hindi talaga sila makakapagbigay ng anumang kapangyarihan. Maaari lamang silang magamit para sa pagsasanay. Gayunpaman, ito ay sapat na para kay Terence. Wala siyang maraming kaaway sa nayon, at hindi na kailangan para sa kanya na magsanay gamit ang mga tunay na armas. Makakatipid ito sa kanya ng maraming enerhiya. Bumaba si Yasi pagkatapos ng tawag. Tumingin si Cheryl sa kanya at nagtanong, ano ang sinabi ni Terence? Oh, sinabi ni Shield bro na hindi na siya babalik sa ngayon. Itong Brandon ay malamang na hinahanap siya para tumulong sa pagharap kay Natoy, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ni Shield bro, hindi pa ito ang oras para ganap na iyon ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Sabi ni Yasi. Kung gayon, paano ang pagkislap ng gabi sa pasukan? Dapat ba nating sabihin sa kanya na hindi na babalik si Terence? Ang hirap sabihin. Kumunat ang noo ni Cheryl. Sabi ni Shield bro, mapapagod daw siya sa paghihintay, kaya umalis na siya. Hindi na natin siya kailangang pakialaman. Sagot ni Yasi. Sige, kung ganoon. Tumango si Cheryl. Pero nagtayo siya ng tent sa tapat ng villa namin. Parang hindi maganda. Tatawagan ko ang kumpanya ng ari-arian at kukuha ng security para itaboy siya. Dahil doon, tinawagan niya ang kumpanya ng ari-arian at sinabi sa kanila na mayroong isang lalaking walang tirahan sa pasukan ng villa, na humihiling sa kanila na magpadala ng isang tao upang ilabas si Brandon. Ang kumpanya ng real estate ay natural na sumang-ayon sa pagmamadali. Ang mga residente ng villa na ito ay lahat ng kanilang malalaking customer, at nagbabayad sila ng maraming bayad sa ari-arian bawat taon. Kaya, ang kumpanya ng real estate ay mabilis na nagpadala ng security guard ng ika-5 kapatid upang pumunta sa harap ng villa sakay ng isang nagpapatrulyang electric car. Sir! Hihilingin na sana ng security captain si Brandon na umalis, ngunit nakakita siya ng eksenang ikinagulat niya. Si Brandon ay nagbabalak na manatili dito ng mahabang panahon, kaya kailangan niyang ipasok ng husto ang tent sa lupa. Sa makatuwid, nakita mismo ng security captain na si Brandon ay nagpasok ng 1 metrong haba ng tent frame sa lupa nang walang kahirap-hirap. Napatulala siya. Mukhang hindi madaling pakitunguhan ang taong ito. Nais ng pinuno ng pangkat na pilitin si Brandon na umalis, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon ngayon. Nasabi lang niya sa kanya sa mahinang boses, Sir, ito po ang pampublikong lugar ng komunidad, hindi niyo po ito maaaring sakupin para sa inyong sarili. 3032. Private Occupy 8. Sumulyap si Brandon sa security captain, hindi iniisip na gumamit ng dahas. Pagkatapos ng lahat, narito siya upang humingi ng tulong kay Terence, at hindi siya nang ahas na kumilos ng buong kataasan at makapangyarihan. Bukod dito, may mga tuntunin sa sinaunang antas na hindi nila maaaring salakayin ang mga tao mula sa secular na mundo ng walang pahintulot, lalo na ang mga ordinaryong tao. Kaya, nagtanong si Brandon, ipinarode nila ang kanilang mga sasakyan doon, pinatuyo ang kanilang mga damit doon, ang mga bata ay naglalaro doon, ang matandang lalaki ay naglalaro ng mahjong doon, at ang matandang babae ay gumaganap ng yanggi doon. Silang lahat ay nag-ookupa sa lugar para sa kanilang sarili. Bakit hindi mo sila itaboy? Ito. Hindi inaasahan ng security captain na hindi lang si Brandon ang may lakas, ngunit hindi rin siya tanga. Makakahanap siya ng napakaraming dahilan para pabulaanan kaagad. Hindi niya napigil ang panasa ng pawis sa kanyang noo at sinabing, Our neighborhood is a closed-off neighborhood.
Ang mga hindi residente ay hindi pinapayagang manatili dito ng matagal. Nakikita mo, hindi ikaw ang may-ari ng kapitbahayan na ito, ngunit sila ay. Oh, so you're telling me to buy a house here? Dapat kanina mo pa sinabi. Kinawayan ni Brandon ang kanyang kamay. Mahahanap mo ako ng bahay. Bibili ako. Saka ako makakapag-stay dito, di ba? Bumili ka ng bahay, ang sarap tumira sa isang bahay. Nang matanggap ng security captain ang tawag ni Yasi, naisip niya na si Brandon ay isang taong walang tirahan, ngunit ngayon ay tila hindi na mukhang mahirap si Brandon. Gayun din. Nakita ng security captain si Brandon na naglalakad papunta sa Land Rover sa tabi niya, kaya mas malabong maging mahirap siya. Ito ang bank card. Ang password ay 123,456. Mayroong 50 milyon, pumili ng anumang bahay para sa akin, ay swipe ang card at ibigay sa akin ang susi at ang kontrata. Kinuha ni Brandon ang isang bank card mula sa kotse at ibinigay ito sa security captain. Ang pulang nagninangas na bundok ay medyo mayamang sinaunang sekta, sa walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na sila ay isang sekta ng elemento ng apoy. Mayroon din silang mga alchemist sa kanilang sekta, ngunit kasangkot lamang sila sa mga katimugang suburb, kanlurang rehiyon, at iba pang mga negosyo sa hangganan. Hindi sila sumalungat sa Sky Elixir Sect o sa Practitioners Trade Association. Nagulat ang security captain. Nanginginig siya habang kinukuha ang bank card ni Brandon. Ito ay 50 milyong dolyar. Hinding-hindi niya makukuha ang ganitong pera sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakaramdam pa siya ng guilt. Nais niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Bagamat mayaman si Brandon, hindi niya hahayaang lokohin siya ng iba. Bukod dito, ang 50 milyon na ito ay hindi maliit na halaga. Ang mga tabletop sa mundo ng paglilinang ay hindi masyadong mahal. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa mga auction sa sekular na mundo. Ito ay lamang na ang nagninangas na bundok ay hindi karaniwang hinahabol ang material na kasiyahan. Karamihan sa mga tao sa sinaunang mga sekta ay itinuloy ang paglilinang. Maliban sa paglilinang, nais lamang nilang itaas ang katayuan ng sekta. Kaya, sa mga tuntunin ng pera, ito ay sapat na. Sa makatuwid, hindi masyadong inintindi ni Brandon ang tungkol sa 50 milyon. Huwag kang mag-isip ng masama. Kung gusto mong manghusga ng pera, ayos lang, pero ikaw ang security guard ng property company na ito. Ang dali kasing pag-flip ng kamay ko para hanapin ka. Sa tingin mo ba mas matigas ang ulo mo o mas matigas ang batong ito? Habang nagsasalita siya, direktang itinaas ni Brandon ang kanyang paa at sinipa ang isang bluestone sa gilid. Agad na nabasag ang bluestone, at nagpatuloy siya, kung sa tingin mo ay mas matigas ang utak mo dito, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang pera. Kuya, how would I dare to embezzle money? You can rest assured that my sister is the sales manager of this community. I will immediately ask her to help you choose a house. Natakot ang security captain at mabilis na sinabi. Sa katunayan, ito ay isang casual na sipa lamang magagawa iyon ng sinumang master ng Golden Class, ngunit ito ang pinakamabisa para sa mga security guard. Ni hindi nila siya makikilala kung ibinunyag niya ang kanyang lakas sa Sky Class. Dumating ang security captain at mabilis na umalis. Pagbalik niya, naibigay na niya ang susi ng isang bahay kay Brandon, ngunit sa kanyang pagtataka, si Brandon ay nakaistasyon pa rin dito. Gayunpaman, dahil si Brandon ang may-ari ng lugar na ito, wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, sa komunidad na ito, ang mga lugar na ito ay pampubliko lahat. Sa Tagaraw, may mga taong nagtatayo ng mga tolda para mag-ihaw at maglaro ng mga baraha, ngunit hindi ito karaniwan sa taglamig. Gayunpaman, gusto ni Brandon na magkampo dito sa taglamig, kaya walang magawa ang security guard tungkol dito. Nakita ni Yasi na hindi lamang si Brandon ang hindi umalis, ngunit siya ay nanirahan sa labas. Agad niyang tinawagan ang kumpanya ng ari-arian, ngunit ang paliwanag ng kumpanya ng ari-arian ay nagpabaliw sa kanya. Bumili ng bahay si Brandon dito. Yasi, bakit galit na galit ka kay Brandon, bakit kailangan mo siyang itaboy? Ayaw nang magtanong ni Cheryl, ngunit ang mga aksyon ni Yasi ay nagtanong muli sa kanya sa gabi. Cheryl sis. Ako. Natahimik si Yasi.
May mga bagay na ayaw niyang sabihin hanggang sa tamang sandali. Kung sasabihin niya ito, lahat ay magiging malungkot. Kung hindi niya sinabi, siya lang ang malungkot. At kaya, wala namang sinabi si Yasi. Hindi ko lang siya gusto. Wala akong dahilan para doon. Tulad ng kung paano mo gusto ang Leandro at Jerwin. Mayroon bang dahilan? Sige na. Umiling si Cheryl at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ng lahat, tama si Yasi. Ano ang dahilan kung bakit siya galit sa kanya? Gayunpaman, kinaumagahan, ang bawat kilos ni Brandon ay nagbigay kay Yasi ng karagdagang impormasyon. Naramdaman ni Brandon na tinatanggihan siya ni Yasi. Natatakot siyang makakita ng dahilan si Yasi para hindi sabihin sa kanya o paalisin si Terence kapag bumalik si Terence, kaya hindi siya umalis sa villa ni Terence kahit isang segundo. Tungkol naman sa pagkain, hindi niya kayang lutisin ang problemang iyon. Gayunpaman, hindi ito problema para sa nagliliyab na ulap. Casual niyang hinablot ang ilang kalapati mula sa langit, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kamay upang mag-apoy ng apoy at direktang inihaw ang squab. Noong nasa sekta siya, madalas niyang hinuhuli ang mga mababangas na hayop at iniihaw sa likod ng bundok, kaya medyo pamilyar siya sa daan. Hello, ito ba si Amara sis? Ako si Yasi. Tinawag ni Yasi ang Amara. Hindi na hinahabol ni Julian ang Amara, at ang Amara ay may relasyon kay Terence. Tinulungan pa niya sina Cheryl at Yasi na makatakas kasama si Terence sa oras ng panganib. Kaya naman, nagbago ang saloobin ni Yasi sa Amara. Oh, Yasi. Anong meron? Nagtataka si Amara Song kung bakit siya tatawagan ni Yasi. Amara sis, tumatawag ako ng pulis. May nagtangkang sunugin ang villa ko, halika at ilayo mo siya. Sagot ni Yasi. Sunugin mo ang pinto mo. Napakurap-kurap si Amara, nalilito. This. I don't need to solve it, right? Why don't you just get someone like Chester to chase that guy away? Amara sis, ganito. Si Yasi ay, magsabi lang ng totoo, at sinabi sa Amara na gustong guluhin ni Brandon si Terence. 303. Hindi alam ni Amara kung ano ang gagawin. Kahit na hindi niya maintindihan kung bakit gustong itaboy ni Yasi ang liwanag ng gabi, tumango pa rin siya, sige, susubukan ko. Napakabilis, dumating si Amara sa pasukan ng Terence's villa at nakita niya si Brandon na nag-iiho. Sir, residential area ito. Kung gagamit ka ng open fire sa barbecue, madali itong magsasanhi ng apoy. Please leave. Natigilan sandali si Brandon, ngunit inalis niya ang apoy at tumangala sa Amara, maaari ko bang itanong kung nasaan ang apoy? Wala akong oven dito, at wala akong panggatong. Gumagawa ako ng magic gamit ang aking mga kamay, hindi ba? Hindi inaasahan ni Amara na gagamitin ng ulap ang sarili niyang chi para mag-apoy sa apoy. Ito ay dapat na alinman sa martial art o peel fire. Hindi makagambala si Amara. Kung tutuusin, mahirap pangasiwaan ang negosyo ng isang practitioner. At saka, hindi gumamit ng open fire ang Cloud, kaya hindi makagambala ang kanta Amara, sige, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. Mag-iingat ka. Walang pagpipilian si Amara kundi ang umuwi. Dahil dito, galit na galit si Yasi, na kanina pa nakabantay sa sitwasyon sa labas. Ang Brandon na ito ay talagang walang hiya. Nakatayo lang siya sa pinto at ayaw umalis. Si Amara ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Kung ang lalaki ay isang normal na tao, maaari pa rin niya itong paalisin sa takot, ngunit ang lalaki ay isang practitioner, at lahat ng kanyang mga panlilinlang ay hindi gumana sa kanya. Lalong lumakas ang pagkamuhi ni Yasi kay Brandon. Lumipas ang mga araw, at sa wakas ay tumira na si Brandon sa harap ng villa. Walang pagpipilian si Yasi kundi huwag pansinin siya. Sa panahong ito, ang kontrol ni Terence sa siyam na karayom ng Foxy ay nakamit ang ilang mga unang resulta. Ang paggamit ng makalangit na mga sandata ay nahahati din sa 3 antas maaga, gitna, at huli. Ang kaukulang mga antas ng lakas ay maaga, gitna, at huli. Ang rurok ng maagang yugto ay naaayon din sa pangunahing maagang yugto. Sa kasalukuyang antas ng lakas ni Terence, dapat na mahirap para sa kanya na gumamit ng isang banal na sandata sa mga unang yugto.
Gayunpaman, marahil ito ay dahil ang katawan ni Terence ay halos kapareho ng kay Zhang Lijiu, o marahil ito ay dahil sa kanyang 5 elemento at 7 katangian na siya ay napakapamilyar sa kontrol ng siyam na Foxy na karayom. Bagamat hindi niya maabot ang antas kung saan magagamit niya ng husto ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan sa mga unang yugto, walang problema sa paggamit nito ng mahusay. Kung tungkol sa pagiging epektibo, walang magawa si Terence tungkol dito. Ang antas ng kanyang lakas ay naroon, at ang siyam na Fushi na karayom ay hindi katulad ng 5 elemento ng 8 trigrams POM, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ito ng higit sa kanyang antas. Maaari lamang itong gamitin ayon sa kanyang orihinal na antas ng lakas. Ngunit hindi ito masyadong masama, at least si Terence ay nasiyahan dito. Ito rin ang nagpagon sa kanyang depresyon mula sa hindi ganap na pagkabisado sa Forging Fire. Kahit papaano pagdating sa paggamit ng makalangit na sandata, natagpuan ni Terence ang kumpiyansa na mayroon siya nang i-activate niya ang kanyang mga kasanayan. Siyempre, kailangang ipares ang bawat makalangit na sandata sa isang katumbas na elementong gagamitin. Halimbawa, ang siyam na karayom ng Fushi ay nangangailangan ng elemento ng apoy upang magamit, at ang iba pang 3 makalangit na sandata na nakuha ni Terence mula sa puntod ni Lijiu ay mga elemento ng yelo at ambon. Tanging ang may mga katangian ng ambon at yelo ang maaaring gumamit ng mga ito. Siyempre, ang elemento ng yelo at ambon ay puro tubig, at sa pagitan ng 3 katangiang ito, maaari silang gumamit ng tubig, yelo, at ambon na mga sandata na nasa langit, ngunit hindi sila magiging kasing epektibo ng mga katumbas. Nagkataong may elemento ng apoy si Terence sa kanyang katawan, at natural, madali niyang magagamit ang siyam na karayom ng Fushi. Ang sino mang iba pang practitioner ng elemento ng apoy ay magagawa rin ito. Kung tutuusin, ang sandata na nasa langit ay isang uri lamang ng suporta sa labanan. Hanggat ginamit ito sa parehong katangian, walang magiging problema sa paggamit nito. Gayunpaman, mayroon ding ilang Void Attribute Cultivator na hindi makagamit ng Heaven Grade weapons kahit na maabot ang Heaven rank. Kahit na gawin nila, hindi sila makakapagpakita ng malaking epekto, tulad ng isang ordinaryong tao na may hawak na ordinaryong malaking talam. Sa karamihan, magkakaroon lamang sila ng kaunting lakas. Para naman sa mga physical practitioner, ang kanilang mga sandata sa langit ay hindi maaaring ilagay sa chi at hindi nangangailangan ng mga kaukulang katangian. Ngunit ang kanilang mga armas ay nasa ibang kategorya. Alam ng ilang physical practitioner kung paano gamitin ang mga ito, at ang ilan ay hindi. Napakalakas na nila gamit ang kanilang mga kamay. Kung tutuusin, mas mahirap para sa isang physical practitioner na makahanap ng angkop na sandata sa langit. Minsan, ang paggamit ng sandata ay mas maginhawa kaysa sa hindi paggamit nito. Ang tanging pinagsisisihan ay na magagamit lamang ni Terence ang siyam na Foxy na karayom bilang isang makalangit na sandata, ngunit hindi bilang isang nakapagpapagaling na sandata. Ayon sa mga tala, ang siyam na karayom ng Foxy ay may kakayahan na buhayin ang mga patay, ngunit ang paggamit ng mga kakayahan na ito ay nawala kahit si Zhang Lijiu ay hindi alam kung paano gamitin ang mga ito. Ngunit nadama pa rin ni Terence na ang paggamit ng mga karayom bilang sandata ay isang sangay lamang ng mga karayom, ang pangunahing tungkulin nito ay magpagaling ng mga tao. O sa halip, ito ay sinadya upang pagalingin ang mga practitioner. Nadama ni Terence na kung ang siyam na Fushi na karayom ay talagang gaya ng sinabi ng mga alamat, kung gayon ang pagpapagaling sa Dantian at Meridian ng isang practitioner ay hindi dapat maging problema. Siyempre, kailangan niyang malaman kung paano ito gagamitin para sa pagpapagaling, kung hindi, ang siyam na Foxy na karayom ay magiging isang purong heaven grade na sandata. Kasunod ng mga tagubilin ni Patriarch Charlie, ang maliit ay nagsagawa ng masinsinan at detalyadong pagsisiyasat sa sekular na pamilyang Sullivan. Gayunpaman, ang mga resulta ng pagsisiyasat ay nagpakunot ng noo. Sa kabutihang palad, ang maliit na 11 na kasama niya sa pagsisiyasat, ay nakakita ng paglalarawan ng Sullivan family sa isa pang sinaunang aklat. Higit pa rito, nagpakilala rin ito ng ilang hindi kilalang sikreto, kaya nakahinga ng maluwag ang maliit na isa. Matapos matanggap ang balita, ang maliit na bata ay agad na sumugod sa Sky Elixir Sect, handang sabihin ang mga resulta ng kanyang investigasyon kay Patriarch Charlie at hilingin sa kanya na magdesisyon.
Mabigat ang mga sugat ni Lowell, halos kapareho ng kay Terence, ngunit ang mas maganda lang ay ang kanyang dantian ay hindi ganap na nawasak, kalahati lang. Sa ganitong paraan, kung mayroon siyang ikaapat na baitang Great Recovery Pill na dapat inumin, maaari pa rin siyang gumaling. Ngunit ang pangunahing problema ay walang sino man ang makapagpino ng isang superior grade 4th grade Great Cyclic Pellet. Kaya naman, upang mapagaling si Lowell at mapayagang makapagtanim muli, kailangan niyang ayusin ang mga meridian at dantian ni Lowell. Sa ganitong paraan, ang Sullivan family ay dapat magkaroon ng isang tao na nilinang sa ikalawang yugto ng kanilang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan upang makapagpagaling ng Lowell. O, gagawin ng dalawang antas ng isa. 3034. Gayunpaman, ang problema ngayon ay ang pangalawang henerasyon ng Sullivan family, na nilinang hanggang sa pagkumpleto ng unang yugto, ay gumamit na ng kanilang sariling healing index. Tulad ng para sa unang henerasyon ng Sullivan family, kahit na ang Old Sullivan ay nilinang hanggang sa pagkumpleto ng ikalawang yugto, nasayang niya ang isang index at naiwan na lamang ang isa. Ang ikatlong henerasyon ng House Sullivan, si Trent Sullivan, ay hindi pa nakakarating sa unang yugto, at hindi pa nakakapagpagaling ng iba. Si Jelay, sa kabilang banda, ay malamang na nasayang ang kanyang lakas nang sinusubukan niyang iligtas si Terence. Ngunit ang ikinagulat niya ay naabot na niya ang ikalawang yugto. Kung hindi niya naabot ang ikalawang yugto, hindi niya maaayos ang mga meridian at dantian ni Terence. Sa makatuwid, ito ay katumbas ng paglalakad sa isang patay na dulo. Ang Sullivan family ay mayroon lamang Old Sullivan na maaaring gamutin si Lowell, ngunit maaari lamang niyang ayusin ang kanyang panlabas na pinsala at meridian, hindi ang kanyang dantian. Gayunpaman, ang kanyang dantian ay hindi maaaring ayusin. Kahit magising si Lowell, hindi makakatulong. Maliit na bata ay labis na sumalungat pagkatapos imbestigahan ang resultang ito. Gayunpaman, ang maliit na 11 ay tila nakakita ng isang pagpapakilala sa mga espesyal na magsasaka tulad ng Sullivan family sa isang sinaunang aklat tungkol sa acupuncture. Ang makalangit na sandata ng Little 11 ay isang replika ng siyam na karayom ng Fushi. Ang totoong Fushi needles ay ginamit ni Zhang Lijiu, ngunit nawala ang mga ito kasama niya. Ang nasa kamay ng Little 11 ay ginawa ng isang mahuhusay na panday sa 5 elementong sekta, na kinopya ang siyam na Fushi na karayom na may katulad na materyales. Sa makatuwid, natural na magbabasa ang Little 11 ng ilang sinaunang libro tungkol sa siyam na Fushi needles. Kaya naman, natagpo ang muli ng Little 11 ang sinaunang aklat at nakahanap ng isang lihim na pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa Sullivan family na gamitin ng Lowell. Ang lihim na pamamaraan na ito ay aktwal na ginamit sa isang uri ng espiritong hayop na nawala na. Siyempre, ang epekto ay pareho kapag ginamit sa mga tao. Kaya lang walang nakasubok noon kaya walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan nito. Siyempre, dahil may paraan, kailangan niyang iulat ito kay Patriarch Charlie at hilingin sa kanya na magdesisyon. Small One Grits Master. Patriarch Charlie. Magalang na yumuko si maliit nang pumasok sa silid. Napagtanto niya na naroon din si Harry. Parang hindi ordinaryo ang relasyon nina Harry at Patriarch Charlie. Small One, how is it? How's the investigation of the Sullivan family? Tanong ni Patriarch Charlie. Ang usapin ng Sullivan family ay naimbestigahan na, ngunit hindi ito optimistiko. Sa kasalukuyan, ang Sullivan family ay may kakayahang magpagaling ng Lowell, ngunit ang index ng paggamot ay nasayang. Matapat na sabi ng maliit. Habang nagsasalita siya, ipinaliwanag ng maliit ang mga katangian at sitwasyon ng paraan ng paglilinang ng isip ng Sullivan family kay Patriarch Charlie ng detalyado. Oh! Ibig sabihin walang pag-asa si Lowell. Nagtaas ng kilay si Patriarch Charlie, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Walang branch family ang Sullivan family. Guru, ang populasyon ng Sullivan family ay hindi malaki sa simula, kaya natural, wala silang anumang mga sanga ng collateral. Ang ilan sa kanila ay ikinasal, ngunit ang kanilang mga inapo ay hindi nag-practice ng pamamaraan ng puso ng Sullivan family, kaya maaari lamang tayong magsimula sa pangunahing pamilya ng Sullivan family. Ngunit ang Little 11 ay nakahanap ng kapalit na sikretong pamamaraan mula sa isang sinaunang aklat.
Maaari nitong pilitin ang mga miyembro ng Sullivan family na nawalan ng kanilang mga indicator na gamitin ng matagal ni Tegan at pasiglahin ang katangian ng pagpapagaling sa kanilang mga katawan. Sabi ng maliit. Oh, pwedeng i-activate ito sa pamamagitan ng puwersa. Gagana ba itong sikretong paraan? Nagliwanag ang mga mata ni Patriarch Charlie habang nagtanong. Dapat, pero napakabisyo. Kailangan mong gumamit ng acupuncture para ma-stimulate ang potential ng Sullivan family. Pero unpredictable ang kahihinatnan. Napakasakit ng proseso. Baka pagkatapos gamutin si Lowell, maging baldado na siya. Sabi ng maliit. Oh, magiging pile. Mamamatay ka ba? Anong problema? Tanong ni Patriarch Charlie pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sa tingin ko ay hindi, ngunit mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang lihim na pamamaraan na ito ay ginagamit sa mga espiritong hayop. Kung ito ay ginagamit sa mga tao, ito ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan. Maliit na sabi. Kung gayon, sino sa Sullivan family ang angkop na gumamit ng lihim na pamamaraang ito? Ang Old Sullivan ba o ang Jelay na iyon? Tanong ni Patriarch Charlie. Okay lang ako sa alinman, ngunit dapat na mas mahusay si Jelay. Sabi ni Little. Oh, paano ko ilalagay? Bahagyang sumimangot si Patriarch Charlie. Itong si Jelay Sullivan, babae siya ni Terrence. Kung hahawakan natin siya, parang nilalabag natin ang mga patakaran kung malaman ito ni Terrence at sasabihin kay Boss Bale, maaapektuhan nito ang buong plano. Pero tumatanda na ang matandang si Sullivan. Natatakot ako na hindi niya kayang panindigan ang lihim na pamamaraan na ito. Mas magiging mahirap kung mamatay siya. Dagdag pa, ayon sa aming mga mapagkukunan, si Terrence ay hindi pa nakapunta sa lungsod ng Stonegate kamakailan. Dapat naming gawin ito ng palihim, paliwanag ng maliit. Oh! Tumango ang ninuno ng Charlie at tumingin kay Harry. Ano sa palagay mo, Harry? Mas pamilyar ka sa karaniwang mundo Terrence at Jelay, ganoon ba talaga sila sa relasyon? Ito. 80% sure ako. Hindi nang ahas si Harry na magsinungaling tungkol dito. Hanggat gusto niyang harapin si Terrence, hindi siya maaaring magdulot ng gulo para sa 5 elementong sekta. Ang 5 elemento na sekta ay ang kanyang pundasyon, at kung iiwan nila siya, kung gayon siya ay wala. Kaya napakaingat niya tungkol dito, pero, natatandaan ko na nangako lang si Master kay Boss Bale na hindi niya guguluhin ang kanyang mga disipulo o si Terrence, tama ba? Hindi niya alagad si Jelay, kaya pwede na tayong magkunwaring wala tayong alam kahit na tanungin tayo ni Boss Bale tungkol dito, magpapanggap na lang tayo na wala tayong alam at lalahiwan natin ang ating responsibilidad. Magandang ideya iyon. Tumango si Patriarch Charlie. Hindi ba't pagiging walang hiya lang? Gayunpaman, kailangan niyang aminin na kung minsan ang pagiging hamak ay ang pinakamahusay na paraan. Tama, karapatan ni Master Jr. Harry hanggat hindi nakikialam si Boss Bale, magagawa nating itulak ang sisihin. Pero halos zero ang posibilidad na mag-House Sullivan si Boss Bale. Kahit na pumunta si Terrence, wala itong pakinabang. Hindi niya ako kayang talunin. Kung pupunta ako ng personal, manood lang siya. Pagkatapos, maaari nating tanggihan ito at hayaan ito. Sige, gawin na natin yan. Maghanda na kayo ng Little 11, dalhin Lowell sa Stonegate City at gamitin ang secret technique na ito para ma-activate ang healing index ni Jelay at pagalingin ang Lowell. Gayunpaman, dapat tayong maging ganap na handa at sikaping magtagumpay, sabi ni Patriarch Charlie. Walang maraming pagkakataon. Ang Lowell ang tanging pag-asa natin ngayon. Naiintindihan ko, Master, huwag kang mag-alala, Little 11 at mag-iingat ako. Sumagot ang maliit at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, Master, Old 6, Old 7, and Old 12. 3035. Nang marinig ni Patriarch Charlie ang tanong ng maliit na bata, kahit na hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, labis siyang nalungkot. Hindi naman sa ayaw niyang mag-imbestiga, pero walang clue sa bagay na ito. Kaunti lang ang naiisip ni Patriarch Charlie na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ika-6 at ika-7 kapatid, at wala silang dahilan para atakihin sila.
Pagkatapos ng lahat, ang tanging pampublikong kaaway ng sekta ng limang elemento ay si Terence. Gayunpaman, imposibleng mapatay ni Terence ang ika-6, ika-7, at ika-12. Kahit na si Terence ay isang Sky-class early phase master at kayang pumatay sa ika-12, pinaniwalaan ito ni Ancestor Charlie. Gayunpaman, ang ika-6 at ika-7 ay ang Sky-class late phase peak masters. Paano sila madaling mamatay? Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito, alam ko ang gagawin. Ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang maliit ay hindi kailangang mag-ingat. Sa kanyang opinyon, ang pagsisiyasat ng maliit ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Oo, Master. Magalang na umalis ang maliit. Guru, huwag kang masyadong malungkot. Ang mga patay ay hindi na mabubuhay. Nandito kaming lahat. Pangaaliw ni Harry. AI? Totoo yan. Oh. Tumango si Patriarch Charlie. Tama, Harry, kumusta ang paghahanda para sa iyong kasal na may maliit na Peach? Ayos lang. Sumakit ang puso ni Harry. F***CQ, kailangan mo bang pakasalan si Little Peach? Hindi man lang siya interesadong matulog sa ganoong klase ng basura. Nagpa siya si Harry na kailangan niyang mag-isip ng paraan para pigilan itong mangyari. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para tanggihan ang kasal na ito. Kung hindi, masisira ang buhay niya. Sa pag-iisip, mabilis na sinabi ni Harry, Guro, hahanap ako ng maliit na Peach para pag-usapan ang tungkol sa ating kasal. Sige, pwede ka nang umalis. Ikinumpas ng ninuno ng Charlie ang kanyang kamay, senyales na umalis si Harry. Tinanggap ni Little Peach ang imbitasyon ni Harry at masayang pinuntahan siya. Nang makita niya si Harry, agad niyang sinabi, Kuya Kang, hinahanap mo ako. Little Peach, tinawagan kita dito para pag-usapan ang seryosong negosyo. Hindi na kayang ipagpatuloy ni Harry ang pagkilosang maliit na Peach ay hindi na isang personal na kasambahay ng makalangit na silkworm transformation, at siya ay nawalan ng halaga. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya si Harry na pinakamahusay na sabihin ang totoo. Ngayon na siya ay disipulo ni Patriarch Charlie, maaari siyang ituring na isang elder ng kanyang tagapagtaguyod. Sa Sky Elixir Sect, hindi na niya kailangan ng maliit na Peach para lapitan ang makalangit na silkworm transformation. Ito ba ang kasal natin? Ang maliit na Peach ay nasa dilim pa rin, kaya natural na hindi niya alam na si Harry ay nagsisinungaling sa kanya noon pa man. Marriage. Little Peach, tell me the truth. Do you really think I like you? Malamig na tiningnan ni Harry ang maliit na Peach, to tell you the truth, I took a fancy to your identity as the personal handmaiden of young Master Miller. Gusto lang kitang gamitin para mapalapit kay young Master Miller. Pero hindi mo ako binaygo. Marami akong napala sa iyo para mapalapit kay young Master Miller. Ikaw, Kuya Kang. Hindi makapaniwalang tumingin si Little Peach kay Harry, gulat na hindi siya makapagsalita, puno ng gulat at galit ang kanyang mga mata. Ginamit siya. Ginamit lang siya. Sige, huwag kang magdelusyon. Tignan mo. Tsaka alam naman nating lahat kung anong klaseng tao si young Master Miller. Maidservant ka niya. Hindi ako naniniwala na hindi kanya pinaglaruan noon. Hindi ko talaga gusto ang babaeng tulad mo. Ngumuso si Harry. I'm here to lay my cards on the table. If you know what's good for you, then break with me calmly. We won't interfere with each other's business. Kung hindi, madali para sa akin na patayin ka. Huwag mong kalimutan ang status ko ngayon. I'm the disciple of Patriarch Charlie. Kahit napatayin ka ni Patriarch Charlie. Kahit napapatayin kita ng young Master Teal. Charlie. Huwag mo nang isipin na sabihin ito kay young Master Miller at hilingin sa kanya na tumayo para sa iyo kapag nalaman mo ang katotohanan na tinulungan mo akong makipag-ugnayan kay young Master Miller sa likod ng pinto, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Ay! Walang pigil ang pag-agos ng luha ni Little Peach. Hindi inakala ng walang muwang na batang babae na si Harry ay magiging ganitong uri ng tao. Kung iisipin na minahal niya ng husto si Harry, ngunit ang tanging natanggap niya ay ito.
Gayunpaman, ang maliit na Peach ay mayroon ding sariling gulugod. Isa siyang katulong ng makalangit na silkworm transformation, kaya hindi niya ipapahiya ang makalangit na silkworm transformation. Bagamat gusto niya si Harry, hindi na niya ito gusto. He never liked her, so what was there to her to pester? Huwag kang mag-alala, Kuya Kang, hindi kita guguluhin. Naiintindihan ko. You can go. Pinunasan ng kanyang mga luha, ang munting Peach ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ito na ang huling beses na tatawagin kitang Kuya Kang. Mula ngayon, ikaw na si Kuya Kang. Not bad? Tactful ka. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harry matapos makita ang ugali ng maliit na si Peach, pero huwag kang mag-alala, ipapakilala kita sa isang kasintahan at hahanapin kita ng isang mabuting lalaki. Mayroon akong isang pinsan na mahilig magpulot ng mga lumang sapatos. Kinuha niya ang aking huling babae. Ipapakilala kita sa kanya. Maganda ang kanyang ginagawa. Ito ay isang magandang paraan para sa iyo na makipaghiwalay sa kanya sa publiko. Salamat. Wala kang dapat alalahanin sa mga bagay ko. Kuya Kang, kung wala nang iba pa, aalis na ako. Sabi ni Little Peach, umiling-iling. Pwede ka nang umalis. Hindi kita makikita sa labas. Magkaibigan pa rin tayo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harry. Sa wakas ay naalis na niya ang pangit na halimaw na ito. Matapos panasan ang kanyang mga luha, bumalik ang maliit na Peach sa kanyang tirahan sa pagbabago ng makalangit na silkworm. Sa mga susunod na araw, si Little Peach at si Lorilyn ang hahabulin sa mga tungkulin ni Lorilyn. Kailangang sabihin ng maliit na Peach kay Lorilyn ang ilan sa mga bagay na nagustuhan niya tungkol sa pagbabago ng makalangit na silkworm, pati na rin ang mga bagay na kailangan niyang bigyang pansin. Little Peach, pinalabas ka ni Harry para pag-usapan ang kasal niya, di ba? Paano ito? Nagtakda ka na ba ng date? Ang makalangit na silkworm transformation ay nagtanong sa maliit na Peach. Sa totoo lang, walang mataas na pag-asa si Tiyangang kay Harry. Si Harry ay isang masamang tao, at siya ay kaaway ni Terence. Bilang personal na kasambahay ni Tiyangang, natural na umaasa si Little Peach na makakahanap siya ng mabuting asawa. Ang makasama si Harry ay medyo sayang. Gayunpaman, nagustuhan ng maliit na Peach si Harry, at walang magagawa si Tiyangang para pigilan siya. Tahimik lang siyang suportahan at pagpalain. Young Sectmaster, hiwalay na tayo. Sabi ni Little Peach, na nagpapanggap na kalmado. Break up. Anong nangyayari? Natigilan si Teresa. Little Peach, bakit kayo naghiwalay ni Harry? Siya ang nag-suggest. Hindi yon. We broke up peacefully. Naramdaman namin na hindi kami compatible, kaya naghiwalay kami. Namula ang mga mata ni Little Peach. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang kalmado habang sinasagot. Isang mapayapang paghihiwalay. Teresa natural na hindi naniniwala sa kanya, isn't your relationship good? Paano sila maghihiwalay ng mapayapa? Little Peach, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari? 3,036. Ayos lang. Umiling ang maliit na Peach, Young Sectmaster, tahimik talaga kaming naghiwalay. Ganun ba? Sige, tatawagan ko si Harry para sa isang komprontasyon. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Malamig na sabi ni Teresa. Huwag. Young Sectmaster, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Huwag. Huwag ituloy, okay. Gulat na sabi ni Little Peach. Sabihin mo sa akin, titingnan ko kung paano ito mangyayari. Walang pakialam na sabi ni Teresa. Ganito. Natural, hindi nang ahas si Little Peach na magtago ng anuman kay Teresa, kaya sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanya at kay Harry. Nagsalubong ang mga kilay ni Teresa habang sinusumpa niya si Harry sa pagiging walang utang na loob na bastard. Hindi niya gustong masaktan ang ninuno ng Charlie dahil sa isang bagay na tulad nito. Si Harry ay ang disipulo ng ninuno ng Charlie, pagkatapos ng lahat, at ang tanging tao sa sekta na maaaring pinuhin ang tabletang panlinis ng buto. Hindi magandang bagay na parusahan siya. Gayunpaman, sa parehong oras, nagagalak din si Teresa.
Hindi niya gustong makasama si Little Peach kay Harry, pero in love si Little Peach kay Harry, kaya hindi niya ito mapigilan. Ngayong naghiwalay na sila, mas mabuti pa. Little Peach, break na tayo, sabi ni Teresa. Maaari kang magpatuloy na manatili sa tabi ko. Young Sect Master, wala ka na bang Lorilyn sa tabi mo? Bahagyang natigilan si Little Peach. Changxi, ang pangunahing bagay ay upang linangin. Ikaw na ang bahala sa mga walang kwentang bagay. Ipapahayag ko ang kasal mo kay Harry mamaya. Kanselahin ito at hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito, sabi ni Teresa. Arg! Salamat, Young Sect Master. Ang munting Peach ay lumuha ng pasasalamat, ang kanyang puso ay napuno ng higit na katapatan kay Teresa. Kasabay nito, nadama niya na siya ay napakatanga para talagang maniwala sa mga salita ni Harry. At sa gayon, mapayapang tinapos ni Harry at ng maliit na Peach ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ang ninuno ng Charlie ay nagtanong lamang ng isang tanong, at ang sagot ni Harry ay malabo, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay, at hindi niya naramdaman na ang pagbabalik sa salita ng isa ay isang bagay na nakakahiya. Halos handa na ang Little One at Little 11. Nag-impake sila at nagtungo sa lungsod ng Eastern Sea. Ang Sullivan family ay matatagpuan sa isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa lungsod ng Eastern Sea, kaya kinailangan nilang lumipat sa isa pang sasakyan sa pamamagitan ng Eastern Sea City. Hindi masyadong mabilis ang pagmamaneho ni Little One at Little 11. Kung tutuusin, may nasugatan sa sasakyan. Bagamat ang nasugatang taong ito ay dating isang magsasaka, siya ngayon ay may matinding sakit at hindi na makayanan ang anumang problema. Takot talaga ang maliit na bata na mamatay sa malubak na daan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng 12-dosenang oras, pinahinto ng maliit ang sasakyan sa harap ng bilya ng Sullivan family. Ito ba ang secular na pamilyang Sullivan? Pasiga na tanong ni Small pagkababa niya ng sasakyan. Ang Common House Sullivan ay isang sikat na bahay sa lugar, lalo na pagkatapos sumali sa Practitioners Association ni Terence. Tumaas ang kanilang katayuan, at ngayon kahit ang mga nakatagong marangal na bahay ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanila. Nagbunga ito ng mayabang na ugali ng Old Sullivan. Naririnig niyang may sumisigaw sa pintuan, paano niya ito hahayaan? Kaya, sinabi ni Lolo Sullivan sa ama ni Trent, si Gregory Sullivan, kakapasok ko lang. Lumabas ka at tingnan kung sino ang maglalakas loob na sumigaw sa gate ng aming pamilya Sullivan. Ayaw mo na bang mabuhay? Oo, ama. Tumango si Gregory at naglakad palabas ng bahay ng Sullivan family. Pagdating niya sa pinto, nakita niya ang isang binatilyong nasa edad 30s na nakatayo sa pintuan at sumisigaw. Ngumisi si Gregory at sinabing, dahil alam mo na ito ang secular na pamilyang Sullivan, bakit ka pa gumagawa ng eksena dito? Ayaw mo bang mabuhay? Nandito ba si Jelay? Si Small ay hindi gustong makipag-usap ng walang kaparerekan kay Gregory. Sa kanyang mga mata, si Gregory ay parang langgam. Kahit na magsabi ng isang salita ay isang pag-aaksaya ng hininga. Kung hindi dahil sa utos ng ninuno ng Charlie, walang mamamatay sa Sullivan kung sakaling hindi masaya sina Terence at Boss Bale. Ano ka ba? Halika sa aking pamilyang Sullivan at kumilos ng masama. Si Jelay ay ang asawa ng Pangulo ng Asosasyon ng Practitioner, si Terence. Ang kanyang pangalan ba ay maaari mong tawagin? Tinuro ni Gregory ang maliit at galit na sinabi. Puro ka na sa sarili mo, go to hell. Bago pa makapagsalita ang maliit ay naiinip na ang Little 11 na kalalabas lang ng sasakyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang malakas na hangin ang dumaan. Agad na sumigaw si Gregory at bumagsak sa lupa. Damaloy ang dugo sa kanyang bibig. Little junior sister, huwag mo siyang patayin. Nagulat si maliit at mabilis na naalala. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Mapilayan lang ako. Walang pakialam na sabi ni Little 11, let's go. Dahil ayaw magsalita ng taong ito, papasok tayo at hahanapin siya. Stop talking so much nonsense. Nakakainis. Habang nagsasalita siya, lumabas ang Little 11 at tinapakan ang dibdib ni Gregory.
Muling tumili si Gregory. Namilog ang mga mata niya at nawala ng malay. Kung walang gamot na gaya ng recovering pill, halatang hindi na mabubuhay si Gregory dahil hindi niya mapagaling ang sarili niya. Para naman sa Sullivan family, maliban na lang kung kumilos ang matandang Sullivan, kahit gumaling siya, magiging baldado pa rin siya. Bagamat napakabisyo rin ng maliit, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita kung gaano kabisyo ang Little 11. Sobrang bisyo talaga nitong junior sister niya. Ginawa niya ito at gusto pa siyang tapakan. Ang sigaw ni Gregory ay natural na nakakuha ng atensyon ng Sullivan family, at ang matandang si Sullivan ay hindi namamalayan na naramdaman na may mali. Tumakbo siya patungo sa pintuan kasama si Jelay, ngunit naisip niya na ang kabilang panig ay mas mapipigilan pagkatapos sabihin ang pangalan ni Terence. Kung tutuusin, ang pangalan ni Terence ay kilala na ng mga nakatagong bahay, kahit na maraming tao mula sa sinaunang antas. Gayunpaman, bago umalis ang matandang Sullivan at si Jelay, pumasok si Little 1 at Little 11. Nang makita si Jelay, lumiwanag ang mga mata ni Little 11, Big Senior, harapin mo ang lumang bagay na iyon, haharapin ko si Jelay. Sige. Para sa isang maliit, ang pakikitungo sa Old Sullivan ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang Old Sullivan ay nawala ng malay nang wala man lang sinasabi. Tungkol naman sa iba pang katulong ng Sullivan family, hindi sila nang ahas na gumawa ng ingay nang makita nila kung gaano kalakas ang tao. Hindi nila namamalayan na nagtago. Bagamat ang Sullivan family ay isa ring pamilya ng pagtatanim, iba sila sa mga ordinaryong magsasaka. Walang makapangyarihang magsasaka dito. Syempre kahit meron, siguradong hindi sila ang kalaban ng Little 1 at Little 11. Anong antas ng Masters ang dalawang ito? Kung hindi dahil sa naramdaman ni Patriarch Charlie na ang Lowell ay masyadong mahalaga, hindi niya ipapadala ng personal ang maliit. Bakit siya gagamit ng sledgehammer para pumutok ng nuwes? Ang maliit na 10 at maliit na 10 ay maaaring magkasama upang harapin ang secular na pamilyang Sullivan. Gayunpaman, pinaalis ni Patriarch Charlie ang bata dahil natatakot siya sa mga aksidente. Ikaw. Bakit nandito ulit kayo? Natural na nakilala ni Jelay ang dalawa sila ang nagdulot ng gulo para sa kanya at kay Terence. 3,037. Noon, halos mamatay si Terence sa kanilang mga kamay. Bagamat iba ang lakas ni Terence kaysa dati, wala siyang pagkakataong manalo laban sa maliit. Kaya naman, bumilis ang tibok ng puso ni Jelay, hindi niya maintindihan kung bakit sila pumupunta sa House Sullivan para manggulo. Jelay, right. We meet again. Tumingin ang Little 11 kay Jelay, malamig na tingin sa kanyang mga mata. Pinakaayaw niya ang mga babaeng mas maganda sa kanya, at isa si Jelay sa kanila. Mas gusto niyang pahirapan ang mga magagandang babaeng ito. Siya ay nagkaroon ng parehong damdamin para kay Jenny sa huling pagkakataon. Anong gusto mong gawin? Hindi ba nakipag-deal sa inyo si Terence? Hindi mo na kami maaatake ulit. Alam ni Jelay na hindi sila darating na may magandang intensyon, ngunit binalaan pa rin niya sila. Promise. Tama, hindi namin ginalaw si Terence, pero hindi ka kasali sa kasunduan. Tumingin ang Little 11 kay Jelay at ngumiti ng malupit, gayunpaman, kung makikipagtulungan ka sa akin sa isang bagay, may ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, huhuberin ka, at isasabit ang iyong katawan sa harap ng pintuan ng House Sullivan. Mawawala lahat ng mukha ni Terence. Ang mga salita ni Little 11 ay mabisyo, at si Jelay ay kailangang makipagtulungan sa kanya anuman ang mangyari. Mabuti kung mamatay siya, ngunit magdudulot din ito ng kahihiyan kay Terence. Agad na nagbago ang mukha ni Jelay, at nagtanong pa rin siya, ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong iligtas ang isang tao. Kumaway ng kamay si Little 11, senyales na buhati ng mahaba si Tegan sa looban. Mabilis na dinala ni Maliit ang stretcher ni Lowell at inilagay sa lupa. Imposible yan. Isang tao lang ang kayang pagalingin ng House Suns Arts, at kapag na-activate na ang target, hindi na ito mababawi. Napagaling ko na si Terence, hindi ko na kayang magpagaling ng iba.
Sabi ni Jelay. Hehe, under normal circumstances, natural na imposible. Pero I wonder if you've heard of a special method. Maaari nitong puwersahang i-activate ang healing ability ng Sullivan family mo at hindi ito nalilimitahan ng index. Little 11 said. Nanginig ang katawan ni Jelay sa mga salita, alam niya ang pamamaraang ito, ngunit hindi niya alam kung saan niya ito narinig. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Sa ganoong paraan, mas gugustuhin kong mamatay kaysa mabuhay. Ang pamamaraang ito ng puwersahang pag-activate ng kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay mabisyo, ngunit kailangan niya maging handa na gawin ito sa sarili niyang puso. Kung hindi ito gagana, at kung hindi siya pumayag, hindi siya maaaring patayin nito. Oh. So, you are ready to leave your body, hubad sa labas ng pinto. Nanlamig ang mukha ni Little 11 at nagtanong. Kami lang ni Terence ang may gusto sa isa't isa, hindi pa kami officially in a relationship. Walang nakakaalam sa relasyon namin, at magdudulot lang ng kahihiyan sa bahay Sullivan ang ginagawa mo. Wala itong kinalaman kay Terence. Malamig na sabi ni Jelay. Ang pamamaraan ng Little 11 ay lubhang malupit na hinihiling na sana ay patay na sila. Hindi pa niya ito nakita, ngunit narinig na niya ito noon pa, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magdose sa sakit na iyon, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng isang normal na tao. Oh! Dumilim ang mukha ni Little 11, hindi niya akalain na tatanggihan siya ni Jelay. Binyantaan na niya si Jelay noon, at sumuko si Jelay, ngunit ngayon nagbago ang isip niya, sapat na iyon para patunayan kung gaano kasakit ang lihim na pamamaraan, ngunit kung gaano ito kasakit, mas nagustuhan ito ng Little 11. Kahit na hindi para iligtas ang Lowell, makakahanap pa rin siya ng pagkakataong subukan ang malupit na pamamaraang ito. Kaya, malamig na sinabi ng Little 11, okay, kung ganoon, kuya, kung ayaw niya, maaari mong patayin si Terence. Nasa labas siya ngayon, at hindi namin alam kung paano siya namatay. Kung hindi natin aaminin, walang magagawa si Boss Bale. Sige, Little Junior Sister. Alam ni Little 1 na sinusubukan lang siyang takutin ng Little 11, kaya tumango siya at tumalikod para umalis. Si Little 11 naman ay sabay na nagsalita kay Jelay, dahil wala kang silbi sa akin, mamatay ka na. Huwag! Sumigaw si Jelay nang hindi namamalayan ang kalupitan ni Little 11 ang nagpilit sa kanya na ikompromiso. Nagtaas baba ang kanyang dibdib, halatang galit na galit, ipinapangako ko sa iyo, hindi ka magdudulot ng gulo kay Terence. Tama ba ang ginawa mo kanina? Napakadaldol mo, hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ngunit, kung patayin mo man o hindi si Terence ay nakasalalay sa iyong pakikipagtulungan. Malamig na sabi ni Little 11. Sige, makikipagtulungan ako. Tumango si Jelay, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Halos ibigay ni Terence ang kanyang buhay para protektahan siya sa kabundukan ng Wulang Haute, ano ang hindi niya magawa. Very good. Senior kuya, iangat mo ang kamay ni Lowell. I'm going to start the acupuncture. Sabi ni Little 11 kay Little 1. Tumango ang maliit, iniisip na ang pagiging malupit minsan ay kapaki-pakinabang, hindi ba't sumuko na lang si Jelay sa huli. Kinuha niya ang mga kamay ni Lowell at itinaas. Ilagay mo ang iyong mga kamay dito. Umorder ang maliit. Si Jelay ay handa nang mamatay, at bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Lowell, ganun ba? Hindi sumagot si maliit, ang sinagot niya sa kanya ay ilang pilak na karayom. Swish! 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 Ang mga pilak na karayom ay tumusok sa mga acupuncture point ni Jelay mula sa lahat ng 10 ng kanyang mga daliri, na kumukonekta sa mga acupuncture point sa mga kamay ni Lowell. Halos bumuhos ang luha ni Jelay sa sakit habang nanginginig. Bakit ang sakit? Bagamat ang mga daliri ay konektado sa puso, si Jelay ay isang taong malakas ang loob, ngunit ang ganitong uri ng sakit ay sapat na upang manginig ang mga tao. Ang hindi alam ni Jelay ay ang Little 11 ay nagdagdag ng isang espesyal na chi sa mga karayom. Ito ay isang lihim na pamamaraan, at ang sakit ay hindi mabata bago pa man ito magamit. Tiisin mo, mabaho ka B*H. Pagtahol ka ulit, mabubulag ang mata mo.
Nagtapo ng ilan pang pilak na karayom ang maliit na 11 na tumusok sa ilan sa kanyang mga acupuncture point. Nanginginig si Jelay sa sakit, pinipigilan ang kanyang mga luha, ngunit para sa kapakanan ni Terence, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Kailangan niyang aminin na ang banta ng Little 11 ay epektibo sa kanya. Dahil, sa kanyang pananaw, ang Little 1 at Little 11 ay talagang may kakayahan at motibo na patayin si Terence. Noong nakaraang pagkakataon, kung hindi dahil sa panghihimasok ni Boss Bale, si Terence ay maaaring. Sa pagkakataong ito, nang wala si Boss Bale sa kanyang tabi, si Jelay ay walang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Sige, simulan mo nang i-circulate ang iyong mental cultivation method. Sa chant ng mental cultivation method, isasagawa ko ang acupuncture. Malamig na sabi ni Little 11. Oh! Mahinang tumango si Jelay, at nagsimulang i-channel ang sining ng practitioner ng House Sun. 3038. Sa channeling ng kanyang practitioner's arts, ang 11 silver needle ay tumusok sa meridian sa kanyang dibdib. Hindi napigilan ni Jelay na mapaiyak sa sakit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang purong chi sa kanyang katawan na nagsimulang kumulo, wala na sa ilalim ng kontrol ng kanyang practitioner's arts. Walang kamalay-malay na pinigilan ni Jelay ang kanyang practitioner's arts, ngunit ayos lang iyon dahil ang karayom sa kanyang dibdib ay pumitik din palabas. Nakatuon ang Little 11 sa karayom, at hindi man lang nagdalawang isip, dama po ang karayom sa braso niya, nag-iwan ng hiwa. Fuck your mother. Murang alipin. Galit na galit si Little 11, at nagpadala siya ng sipa sa kanya, na dama po sa tiyan niya. Napasigaw si Jelay sa sakit at hindi natural na lumuhad sa lupa, ngunit hindi pa nakontento ang Little 11, sinipa niya ito sa dibdib, Moherf asterisk Cacker, ang lakas ng loob mong saksakin ako. Sisipain ko ang dibdib mo. Kailangang aminin ng isa, ang Little 11 ay lubhang mabisyo, siya ay isang babae rin, at alam kung aling mga bahagi ng isang babae ang mas mahina. Nasaksak siya ni Jelay, kaya nabaliw siya sa pagsisikap na makaganti. Sige, Little Junior Sister. May mas importante pa tayong gagawin. Huwag mo siyang patayin. Kumunat ang noo ni Little, kailangan niyang pigilan ang Little 11 sa pagsipa. Paano kung napatay niya si Jelay? Ano kaya ang mangyayari sa Lowell? Huminto ang Little 11 noon, ngunit nang makita si Jelay ay nasa lupa pa rin, hindi niya napigil ang sipain siya muli, bilasan mo at bumangon ka. Hindi ko ginamit ang tunay kong chi ngayon lang. Huwag kang maglaro ng patay. Si Jelay ay hindi isang practitioner, at walang chi para protektahan ang kanyang katawan, kaya masasabi lamang na ang kanyang katawan ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Pero kahit ganoon, matapos sipain ng Little 11, tumutulo pa rin ang dugo sa gilid ng bibig niya habang pilit siyang bumangon sa lupa. Nalaglag na ang pilak na karayom na nakadugtong sa kamay ni Lowell, ngunit hindi man lang nagpapigil ang Little 11 at hinaila ang kamay niya, na direktang ikinabot ang karayom sa kamay ni Lowell. Si Lowell ay walang malay at walang naramdaman, ngunit si Jelay ay labis na nalungkot, lalo na nang pilipitin ng Little 11 ang pilak na karayom sa kanyang daliri. Lalong nasaktan si Jelay. Ngunit, sa aral noon, tanging ang kanyang mga ngipin ay nakakapit at nakakapit kahit masakit, hindi na naglakas loob na kumilos. Sa pag-iisip kung gaano kahabag-habag ang hitsura ni Jenny, napabuntong hininga siya, parang mahuhulog siya sa mga kamay ng Little 11, walang paraan na makakaligtas siya. Ngunit, para sa kapakanan ni Terence, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Tiniis niya ang sakit at sinimulang i-channel muli ang kanyang practitioner's arts. Napasigaw si Jelay habang tinutusok muli ng karayom ng maliit ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya napigilan ang sining ng practitioner. Tawagan mo ang mama mo. Dama po ang palad ni Little 11 sa kanyang mukha, gumawa ng malutong na tunog. Kinuha ni Jelay ang sampal, ngunit hindi naglakas loob na gumawa ng tunog o lumaban. Hindi man lang siya nang ahas na pigilan ang sining ng practitioner, ang naghihintay sa kanya ay isang mas matinding palo. Sige, Little Junior Sister, may mas importanteng bagay na dapat gawin.
Kung saktan mo siya ng ganito at itinigil niya ang operasyon ng heart cultivation method, kailangan nating magsimulang muli. Payo ng maliit. Tumango si Little 11, paanong hindi niya malalaman iyon? Ngunit sinaktan niya si Jelay dahil sa natural na selos nagseselos siya na mas maganda si Jelay kaysa sa kanya, at mas maganda ang katawan kaysa sa kanya. Gusto lang niyang pahirapan si Jelay, pahirapan hanggang mamatay. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa plano ng kanyang ama, nagpatuloy siya sa mga karayom, hindi na pinapansin ang kanyang mga pag-iyak, at patuloy na tinutusok ang kanyang katawan, sa bawat oras na siya ay umiiyak. Naramdaman ni Jelay na ang enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na wala sa kanyang kontrol, at umiikot kasama ang acupuncture ng Little 11. Biglang naramdaman ni Jelay na ang enerhiya sa kanyang katawan ay hinailan ng isang malakas na puwersa, pilit na hinugot mula sa kanyang palad at inilipat sa katawan ni Lowell. Sa teorya, ang purong chi sa araw na katawan ni Jelay ay hindi magagamit ng Lowell, ngunit sa patnubay ng Little 11, maaari itong makapasok sa katawan ni Lowell. Nagulat itong si Jelay, ngunit kasabay nito, ang sakit ni Nightwind ay mas matindi, parang isang bahagi ng kanyang katawan ang hinuhubaran. Ang mukha ni Jelay ay namutla, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang nasa bingit ng kamatayan, ngunit ang mga karayom ni 11 ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto. Ang mga ito ay gumagalaw ng mabilis hanggat maaari, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa kanyang buong katawan. Ang orihinal na maputlang mukha ni Lowell ay nagsisimula ng mamula malinaw na may epekto sa kanya ang purong chi ni Jelay. Nang makita ang sitwasyong ito, sumilay ang isang ngiti sa mukha ng munting bata at hinikayat niya ang maliit na 11, Little Junior Sister, patuloy na magtrabaho ng husto. Bumuti na ang kalagayan ni Lowell. Tumango si Little 11, wala na siyang pakialam sa pagpapahirap kay Jelay, kumpara doon, mas mahalaga ang Lowell. Pero, kahit hindi niya sinasadyang pahirapan siya, sobrang sakit na nang nararamdaman niya. Ang sakit na dala ng lihim na pamamaraan na ito ay hindi makatao. Maaaring isipin ng isang tao kung ano ang pakiramdam na mailabas ang lahat ng dugo sa katawan ng isang tao. Si Jelay, sa kabilang banda, ay naramdaman na ang lahat ng kanyang dugo ay ibinubuhos, at ang kanyang buhay ay unti-unting nawawala. Senior brother, bigyan siya ng chi returning pill at ang maliit na recovery pill. Ang 11 ay tumingin kay Jelay, natatakot na siya ay mamatay. Sige. Mabilis na naglabas ng bote ang maliit at nagbuhos ng 2 table tas, pinalamanan ito sa bibig ni Jelay. Ang buong proseso ng pagpapagaling ay tatagal ng 4 hanggang 5 oras, at kung si Jelay ay namatay sa gitna, kung gayon ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Na-knockout lang ng Little 1 at Little 11 ang importanteng people of the Sullivan family, pero walang pakialam ang mga katulong ng Sullivan family. Sa kanilang mga mata, ang mga taong ito ay hindi man lang langgam. Para silang mga mikroorganismo, at ang pagpatay sa kanila ay madumi ang kanilang mga kamay. Ngunit ang mga tagapaglingkod ng House Sullivan ay mga pangunahing miyembro, alam nila ang numero ni Chester, at kaya nang may problema ang House Sullivan, tinawagan nila si Chester. Hello. Hello, ako si Chester, pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo? Hindi pamilyar na numero iyon, kaya magalang na nagtanong si Chester. Mr. Wu, nagkakaproblema ang Sullivan family. Isang nag-aalalang boses ang nanggaling sa telepono. 3,039. Sino ka? Natatarantang tanong ni Chester. Mr. Wu, ako si Hugo Sullivan, ang butler ng matandang Panginoon ng Sullivan family. Nagkaproblema ang Sullivan family. May 2 Panginoon na lumabas ng wala saan, at nasugatan nila ang pinuno ng bahay Sullivan, na natamba ang matandang ulo. Sinusubukan nilang saktan si Miss Sullivan, at sa tingin ko ay pinipilit nila si Miss Sullivan na gamutin ang isa sa kanilang mga tauhan. Paliwanag ni Butler Sullivan kung ano ang nakita niya. Natarante si Chester, hindi niya alam kung ang sining ng practitioner ni Jelay ay maaari pa ring i-activate sa pamamagitan ng puwersa, ngunit tila nasa panganib ang kanyang buhay, at naririnig niya ang kanyang mga sigaw mula sa kabilang dulo. Pupunta ako agad. Sabi ni Chester. Teka, Mr. Wu, mukhang Sky Class Masters ang 2 taong ito.
Si Butler Sullivan ay isang practitioner, at mayroon siyang ilang tunay na practitioner's arts, ngunit hindi siya taga House Sullivan, kaya wala siya nito. Ngunit, noong nag-away ang Little 1 at Little 11, medyo malayo siya, at halos mahulaan lang na sila ay Sky Class Masters. Ano? Sky Class Masters? Nagulat si Chester, gusto niyang iligtas si Jelay ng mag-isa, ngunit natigilan siya nang marinig niya na ang lalaki ay isang Sky Class Master. Kaka-rating lang niya sa Earth Class Late Phase Peak hindi pa katagal, at nasa tuktok na siya ng kanyang pagtitiwala, ngunit ang mga salita ng Steward Sullivan ay parang isang balde ng malamig na tubig na binuhusan sa kanya. Napagtanto niyang hindi siya katugma sa kanila, at kailangan niyang humingi ng tulong. Gayunpaman, kanino siya dapat humingi ng tulong? Malayo si Terrence sa West Star Village, at wala rin ang matandang Pitts at matandang Fuller. Matagal bago makarating sa bayan ni Jelay, kaya kailangang ipaalam muna ni Chester sa kanila at mag-isa. Sa pag-iisip na iyon, tinawagan niya muna si Old Master Pitts at Old Master Fuller, sinabihan silang pumunta sa emergency room, at pagkatapos ay tinawagan niya si Terrence. Chester, anong problema? Hindi inaasahan ni Terrence na may mangyayari sa kanyang bahay. Kinuha niya ang telepono at nagtanong sa maluwag na tono. Boss, grabe, may nangyari. Boss, ang House Sullivan ay inaatake ng dalawang Sky Class Masters. Nanganganib ang buhay ni Jelay. Kailangan ko nang umalis. Boss, bumalik ka na rin. Mabilis na sabi ni Chester. Ano? Sky Class? O dalawa? Nanlamig ang puso ni Terrence. Tiyak na hindi ito ginawa ng nakatagong antas, may limitadong bilang lamang ng mga Sky Class Masters sa nakatagong antas, at ang bahay ni Hale ay nagawa na. Tanging si Elder Ikaw at si Elder York ang hindi kakampi, ngunit ang dalawang ito ay walang dahilan para lumipat kay Jelay. Tinulungan ni House York si Terrence ilang araw na ang nakalipas, kaya wala silang magawa. House Yu? Sa kabilang banda, kahit na gusto nilang harapin si Terrence, bakit nila gagawin ang lahat para masuntok si Jelay? Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Una, hindi nito mailalabas ang kanyang galit, at ikalawa, lalo lamang nitong magiging marahas ang paghihiganti ni Terrence. Ang unang gagawin ni Terrence sa kanyang pagbabalik ay ang patagin ang Hidden House mo. Mula sa nangyari sa Hidden House Hale, makikita na iba ka kay Kuya Hale. Hindi siya matigas ang ulo. Alam niya kung paano umangkop sa sitwasyon at yumuko kay Terrence sa oras. Mula sa puntong ito, hindi maaaring ikaw ang may gawa nito. Ngunit, maliban sa Hidden House York at Hidden House Ikaw, sino pa ang maaaring magpadala ng dalawang Sky Class Masters? Maaaring ito ay ang sinaunang antas. Gayunpaman, bakit nila sasalakayin ang isang makamundong pamilya sa sinaunang antas? Walang dahilan. Hindi naisip ni Terrence ang tungkol sa 5 elemento ng sekta, ngunit ang Little 1 at Little 11 ay pinabayaan si Jelay sa huling pagkakataon na narito sila, hindi kumikilos sa kanya. Maliwanag na si Jelay ay isang maliit na prito sa kanilang mga mata, at hindi na kailangan para sa kanila na pumunta sa lungsod ng Stonegate at magdulot ng kaguluhan sa House Sullivan. Kaya naman, hindi malaman ni Terrence kung saan nanggaling ang kaaway na ito. Ngunit habang mas naging ganito, mas nag-aalala si Terrence. Tama, boss. Walang sinabi ang mayordoma ng Sullivan family tungkol sa eksaktong lakas nila. Dadaan lang ako at tingnan muna. Pupunta ako ngayon. Sabi ni Chester habang tumatakbo palabas ng villa, hindi man lang nag-abalang magpadala ng mensahe kina Cheryl at Yasi. Sige, mag-iingat ka. Uuwi agad ako. Kung hindi nanganganib ang buhay ni Jelay, huwag kang gagawa ng anuman. Ang Sky Class ay hindi isang bagay na kakayanin mo. Agad na sabi ni Terrence. Sige boss. Sagot ni Chester. Paakay na sana siya sa sasakyan nang makita niya ang pulang ulap sa di kalayuan. Nagningning ang mata niya. Wala ba siyang heaven rank fighter? Sa isiping iyon, mabilis na kumaway si Chester sa ulap. Hoy, ikaw si Brandon, tama. Yeah. Kuya Wu, anong problema? Si Brandon ay naiinip sa kanyang isip nitong mga ilang araw.
Ang chi dito ay manipis, at hindi man lang siya makapagtanim. Walang kumausap sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na maging walang galang sa pamilya at mga kaibigan ni Terence, kaya maaari lamang siyang gumuhit ng mga bilog sa lupa. Alam na niya kung sino si Chester, isa lang siyang normal na wo, ngunit matagal na niyang nakasama si Terence, at kung kunin niya si Terence bilang boss niya tulad ng lokal na tyrant, magiging normal na ang pagtawag sa kanya ng kapatid na si Wo. May nangyari kay Bossa, babae, Jelay, gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Chester. Sige. Tara na. Nina si Brandon sa kamatayan, lalo na't matutulungan niya si Terence. Natural na hindi niya ito tatanggihan sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng magandang relasyon kay Terence, makakapaghiganti siya sa araw-araw at araw-araw na sekta. Tinapik ni Brandon ang kanyang puwitan at sumakay sa kotse ni Chester, nagmamaneho patungo sa lungsod ng House Sullivan. Para kay Terence, pagkatapos ibaba ang telepono, nagpaalam siya sa matandang Linford, sumakay sa Purple Lightning Beast, at mabilis na umalis sa direksyon ng House Sullivan. Buti na lang at dinala ni Terence ang Purple Lightning Beast sa pagkakataong ito, kung hindi ay magtatagal siya bago makarating sa House Sullivan. Ang Purple Lightning Beast ngayon ay Earth Class Late Phase Peak, kaya medyo mas mabilis ito, ngunit nag-aalala pa rin si Terence. Little Fang, bilasan mo. Time is of the essence. Napakabilis na niya, ngunit tinapik pa rin ni Terence ang halimaw at hinikayat ito. Roar roar. Tila naramdaman ng Purple Lightning Beast ang panganib at ginamit ang lahat ng lakas nito para tumakbo. Ito ay mas mabilis kaysa noong dumating ito. Gayunpaman, pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, malinaw na naramdaman ni Terence ang pagod ng Purple Lightning Beast. Bagamat mabilis ito sa umpisa at lumampas na sa limitasyon nito, hindi na ito makatagal. Ngayon, ang bilis nito sa pagtakbo ay mas mabagal pa kaysa sa normal nitong bilis. 3,040. Sa hitsura nito, siguradong naayos na ang takbo ng Purple Lightning Beast, at mula rito, makikita na naayos na rin ang pisikal na lakas nito. Kung gumamit ito ng sobra sa nakaraan, natural na mas kaunti ang gagamitin nito mamaya. Ito ay katulad ng isang normal na tao, kapag sila ay sumabog, ito ay pansamantala lamang at hindi masusustain. Little Fang, nauubusan ka na ba ng totoong chi? Biglang naisip ni Terence ang isang posibilidad at nagtanong. Umuungol. Mabilis na tumango ang Purple Lightning Beast matapos marinig ang sinabi ni Terence. Sige, tutulungan kitang punan ito. Kinumpirma ni Terence ang kanyang iniisip at ipinatong ang kanyang mga kamay sa katawan ng Purple Lightning Beast, na nagpapaikot sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery, hindi pa rin nakumpleto ni Terence ang proseso ng pagpapalakas ng kanyang mga meridian, kaya hindi pa niya ito magagamit. Bagamat hindi pa rin maintindihan ni Terence ang operasyon ng ikatlong yugto, ngunit gayon paman, pagkatapos na makumplito ni Terence ang ikalawang yugto, ito man ay ang dami ng chi o ang bilis ng paglipat ng chi, ito ay mas malakas kaysa dati. Siyempre, ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Terence ang ulan sa tagsibol at piniling gamitin ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery upang ilipat ang chi ay dahil din sa iba ang mga spirit beast sa mga practitioner. Nang hindi ginamit ni Teresa ang sining ng practitioner, hindi mailipat ni Terence si chi sa kanya, tanging ang pagpapagaling sa kanya. Ngunit iba ang mga spirit beast, wala silang kahit sinong practitioner's arts, na-absorb lang nila ang chi sa kanilang sarili. Gusto ni Terence na makita kung ito ay gumagana habang ito ay gumagalaw. Kung tutuusin, ang paggamit ng ulan sa tagsibol ay umuubos ng marami sa kanyang chi, at siya ay magiging dehado kung siya ay nakabangga ng isang kaaway sa panahong iyon. Ngunit ang sining ng Dragon Mastery ay iba, si Terence ay kumilos lamang bilang isang conductor, na nagko-convert ng walang katapusang enerhiya sa Jade Space at inilipat ito sa Purple Lightning Beast. Hindi ito nakaapekto sa sariling lakas ni Terence. Isang walang katapusang daloy ng enerhiya ang inilipat sa katawan ng Purple Lightning Beast habang pinaikot ni Terence seksyon ang ikatlong antas ng sining ng pagkontrol ng dragon. Mabilis na nabawi ng Purple Lightning Beast ang lakas nito at muling pinabilis ang bilis nito sa limitasyon nito.
Naramdaman ng Purple Lightning Beast na ang katawan nito ay puno ng walang katapusang enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang bumalik sa normal ang bilis ng Purple Lightning Beast. Sa ganitong bilis, maabot nila ang bahay Sullivan sa loob ng halos 2 oras. Dahil ang Purple Lightning Beast ay naglalakad sa isang tuwid na linya, hindi mahalaga kung may daan sa unahan o wala. Kung may mga bundok, ilog, o bahay, maaari itong lumipad sa ibabaw ng mga ito. Isang Earth-class late-phase peak Purple Lightning Beast Shingang ay medyo kahanga-hanga. Dumating si Chester sa House Sullivan na may kasamang ulap, at ang sigaw ni Jelay ay narinig bago pa man makalapit ang sasakyan. Ang House Sullivan ay may sariling bahay sa malapit, at walang ibang mga bahay sa malapit. Kahit anong sigaw ni Jelay, walang ibang nakakarinig sa kanya. Ang mga iyak ni Jelay ay humila sa puso ni Chester, sumuko na siya sa kanya, ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay gusto pa rin niya ito. Sa nakikitang kasama niya ngayon si Terence, maaari na lang niyang hilingin na maging maayos siya at talikuran ang pag-iisip na iyon. Gayunpaman, ang sigaw ni Jelay ay nagpapula pa rin sa kanyang mga mata sa galit. Kung ang taong minahal niya noon, o ang hipag niya ngayon, hindi na niya kinaya. Nang si Chester ay lalabas na ng kotse, ang kanyang braso ay hinaila pabalik ni Brandon na nasa passenger seat. Huwag kang padalos-dalos, may Sky Class Early Phase Peak at Sky Class Late Phase Peak doon, hindi ako ang kakampi nila. Umiling si Brandon. Ano? May Sky Class Late Phase Peak? Napatalon si Chester sa gulat. Sa nakikita niya, ang 2 Sky Class Masters na binanggit ng Stuart Sullivan ay nasa pinaka Sky Class Early Phase o Early Phase Peak, at si Brandon ay Sky Class Late Phase, kaya niya ang mga ito. Kahit na sina matandang Pitts at matandang Fuller ay hindi makakagawa ng marami. Pero ang ikinagulat niya ay lumitaw din ang Sky Class Late Phase Peak. Brandon ay Sky Class Late Phase, at hindi masabi ni Yasi ang kanyang lakas noon. Sinasabi lang niya iyon kay Terence, ngunit hindi iyon ang nangyari. Tama, pag pumasok ako, baka mabugbog din ako. Nag-aalangan si Brandon. Nandito siya para humingi ng tulong kay Terence, hindi niya gustong mawala ng buhay kapag nabigo siya. Higit sa lahat, wala pang sinabi si Terence. Kung sumugod siya para tumulong, hindi ba siya mamamatay ng walang kabuluhan? Sa pag-iisip nito, hindi niya talaga alam kung dapat ba siyang pumasok. Kailangan pa nating pumasok. Kung hindi, ano ang mangyayari kay sis-in-law? Kung takot ka sa kamatayan, huwag mo akong pigilan. Nagpapanik na sabi ni Chester. Kuya Wu, huwag kang padalos-dalos. Tinapik ni Brandon ang balikat ni Chester, kung sumugod tayo ng bulag, mamamatay lang tayo sa walang kabuluhan. Kailangan nating mag-isip ng plano. Ayaw mo namang mamatay tayo at magka-problema si Miss Sullivan, di ba? Ay! Natigilan si Chester saglit bago bumalik sa normal ang ekspresyon niya. Pinipigilan niya ang pag-aalala sa kanyang mukha. Oo, sinabihan siya ni Terence na mag-ingat kapag tumawag siya. Hindi siya kapareha para sa kanya, at kung ang buhay ni Jelay ay hindi nasa panganib, kung gayon hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos. Kuya Wu, magkaroon tayo ng general plan. Ang iniisip ni Brandon, dapat ba niyang tawagan ang Overlord at itanong kung ano ang naisip niya? Ang Overlord ay nagkaroon ng isang mas mahusay na relasyon kay Terence kaysa sa kanya, hindi bababa sa ang Overlord ay hindi man linlang sa kanya. Tatawagan ko muna si boss. Tumango si Chester at dinial ang numero ni Terence. Chester. Kamusta ang sitwasyon? Nais ni Terence na tawagan din si Chester, ngunit natatakot siya na si Chester ay magsisimula ng makipaglaban sa 2 master mula sa House Sullivan. Kung tumawag man siya ay maaapektuhan siya, kaya hindi siya naglakas loob na tumawag. Boss, nandito na ako. Halos sumabog ang puso ko sa sigaw ng biyenan. Nandito rin si Brandon, pero sabi niya, may Sky Class Early Phase Peak si Terence at may Sky Class Late Phase Peak. Siya ang Sky Class Late Phase Peak, hindi tayo makakapareha sa kanya. Sabi ni Chester na may bitter na mukha. Sky Class Late Phase Peak. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin matapos marinig ang sinabi ni Chester, bakit ang Sky Class Late Phase Peak pagkatapos ng House Sullivan.
Ano ang sinusubukang gawin ng mga taong ito? Chester, nasa panganib ba si Jelay? Tanong ni Terence pagkatapos ng sandaling katahimikan. Boss, for the time being, wala sa panganib si Hipag. Buti na lang walang tigil ang pagsigaw niya. Halatang tino-torture. Sabi ni Chester pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.